Noong unang panahon, may isang sultan na nagngangalang Barabas. Kilala siya sa pagiging sakim at malupit at hinding-hindi niya hinuhubad ang kanyang korona upang ipagmalaki ang kanyang kapangyarihan. Dahil sa kasakiman at katakawan, siya ay tumaba ng husto. Isang araw, habang sarap na sarap siya sa kanyang pagkain, isang marungis na matanda ang lumapit sa kanya. Parang awa na po ninyo, Sultan Barabas. Gutom na po ako. 3 araw na po akong hindi kumakain at palaboy-laboy dahil wala po akong tirahan. At sino kang lalapit sa olas ng aking pagkain? Dapat ay sa mga katulong ka humingi ng limos. Humingi na po ako sa kanila. Ngunit ayaw po nila akong bigyan. Lumayas ka! Layas! Nakakawala ka ng gana! Ngunit hindi umalis ang matanda at lalo pang lumapit sa kanya. Sa sobrang puot, kinuha ng sultan ang tason ng mainit na sabaw at ibinato ito sa matanda. Laking gulat niya nang biglang maglaho ang matanda. Kasabay nito ang biglang pagbagsak at pagkamatay ng sultan sa kanyang kinauupuan. Inilibing ang sultan nang walang nakikiramay. Ngunit makalipas ang ilang araw, isang kakaibang puno ang tumubo sa kanyang lipinan. Napansin ng bagong sultan ang hitik na bunga ng puno. Napakaraming bunga ng punong ito. At bawat isa ay may maliit na korona. Naku, ang daming buto, matitigas at maliliit na buto, kasintigas ng loob ni Sultan Barabas. Pagkaasim-asim. Sing-asim ng ugali at pagmumukha ni Sultan Barabas. Sa paglipas ng panahon, nang mahinog ang mga bunga, naging matamis ang lasa nito at naging kapaki-pakinabang bilang pagkain at gamot. Mula noon, tinawag ang bungang iyon na bayabas bilang pag-alala sa mapait na pinunong si Barabas.